Malayan, unti-unti na po lalong naging masama pang kalagayan ko. Mula sa pagiging drug pusher, hindi lang po drug pusher, drug dealer. Hallelujah. Hanggang dumating po yung time, mga kapatid. Hallelujah. Ako po naging hitman sa buong Pampanga at sa Maynila, sa Tondo, Manila. Hallelujah. Hanggang hindi ko na malayan. Na gano'n na po pala ang kalagayan ko hanggang sa dumating po yung time na sa loob po ng boarding house, nagkaroon ako ng interest kasi lahat po ng pinapatay ko, sinusulat ko po sa dingding. Hallelujah. Nung bilangin ko po, mga kapatid, bigla ako nakaramdam ng takot. Hallelujah. Na kung paano magbabago at kung paano ako makalis sa ganung sitwasyon. Nung bilangin ko po, 71 na po. Hallelujah. At doon po dumating sa punto na gusto ko magbago, hindi ko lang alam paano ko po sisimulan. Hallelujah. At dumating po yung time. Hallelujah. Sabi ko, Lord, hindi ko man kita kilala pero naniniwala ko merong plano sa buhay ko. Dumating po yung time, 2008, ako po ay nakulong sa Muntinlupa. Ang kaso ko po ay 12 years and 1 day. Hallelujah, pero napakabuti ng Diyos. Makalipas ang 2 taon, narinig ko po ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Gaya po ng nangyayari ngayong gabing ito. Hallelujah. Habang ako'y nakaupo sa selda po namin, hallelujah, sa maximum po ako napunta, sa Muntinlupa. Ako'y nakaupo sa double deck, ipinangangaral ng mabuting balita at doon ko po nakita na ang pag-ibig ng Diyos ay sa lahat po lahat ng tao. Kahit gaano ka pa kasama, kahit anong klaseng tao ka pa, hallelujah, kapag lumapit ka sa Diyos, walang imposible. Gaya ko na dating kriminal, dating magnanakaw, ex-convict, pero ngayon nandito sa inyong harapan, pinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo na walang ibang pag-asa kundi ang Diyos na buhay. Hallelujah. At sa gabing ito, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyong mabuting balita na siya kung tinanggap. At ang pangangaral po ito, mga kapatid, hindi po namin pinangangaral ang reliyon. Wala po kaming reliyon, hindi nalapit sa inyo. Wala po kaming tinataas dito ng tao. Ang itinataas po namin ang Panginoong Hesus dahil isa lang po ang Diyos natin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi po sa Hebreo chapter 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos nun ay paghuhukom. Hallelujah. Dito po, mga kapatid, pag-aaralan natin na ang lahat ng tao, ang kapatid, ay mamamatay. Hindi lang po natin alam kung kailan ang oras, anong pagkakataon, anong sitwasyon, iba't ibang paraan. Ang kamatayan ay dumarating sa isang tao. Gusto niyo po ng ebidensya, lahat po ng tayo nakapunta na ng sementeryo. Pumunta po tayo doon sa mga litsyo, makikita natin yung edad, iba-iba po. Kagaya po ni nanay. Kasi lahat po ng tao talaga pupunta sa ganitong sitwasyon. Tanggapin man po natin o hindi. Pero sa oras ito, sa gabing ito, dumating man yung sitwasyon na yun, yung panahon na yun. Hallelujah, napakapalad natin, narinig natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po, mga kapatid, na dumating man sa sitwasyon ng tao na makamtan mong lahat ng pera, yumaman ka man sa mundong ito, kung iwalay ka naman kay Kristo, walang kwenta. Ang sabi ni King Solomon, vanity, all things are vanity. Lahat ng bagay, walang mabuluhan, kahit sa'yo pa ang lahat ng kotse. Ngayon, viral po, mga engineer, mayayaman, lahat ng kotse nasa kanila. Pero lahat po yun ay walang mabuluhan, tayo iwalay sa Panginoong Hesus. Ano pong ebidensya? Sa Lucas